balik tayo sa UH Hiritan 2010. Iba energy nyo ngayon, ha? Okay, kanina, nakasama natin si Vice Presidential Bet ng KBL, Mr. Jason Sapo. Ngayon naman, ang mga kasama natin, independent candidate para sa pagkapangula, si Senador Jambi Madrigal. Panoorin po natin. Galing sa Maykaya at kilalang angkan, pumapangalawa siya sa pinakamayamang senador sa bansa. Si Senadora Maria Ana Consuelo Jambi Madrigal. 2001 ang una siyang tumakbong senador, pero hindi pinalad na manalo. Sa kanyang pangalawang subok noong 2004, pumang-apat sa may pinakamaraming boto sa mga nagwaging senador. Ginulat niya ang lahat ng magdeklarang tatakbo bilang Pangulo ng bansa. May pag-asa ba siyang maging ikatlong babaeng maluluklok sa Malacanang? At narito na po ang palaban, Senadora Jambi Madrigal. Hi, Senador. Ito po, ayan. Okay, welcome po sa ating Hiritan 2010 sa unang hirit. Senadora, kamusta na po kayo? Bati po tayo sa ating mga manonood. Magandang umaga, Arnold, Maring Winnie. Magandang umaga sa lahat sa inyo. Oh yeah, siyempre kasama pa rin natin si Maring Winnie na magtatanong po sa ating hiritan ngayon. At dapat kasama rin po natin isa sa mga election partner natin, si Ginoong John Nery ng Philippine Daily Inquirer. Pero nag-abiso po siya kanina lamang na hindi siya makakarating dahil sa isang emergency. Pero may pinadala po siyang tanong sa atin at ipaparating din namin sa inyo, Senadora. Ayan, yung tanong ni John Nery. Okay, simulan natin ang ating hiritan. Ang unang tanong po ay manggagaling po sa akin. Kayo po'y tumatakbo bilang Pangulo po ng Republika. Pero ang sabi po nila, kaya kayo tumakbo para maging atak-dogdag po ni Senator Manny Villar. Yung mga sa bawat presidential forum po, siya lang ho ba talaga yung inyo pong paksa daw na tinatalakay, Senadora? Siguro, sa guni-guni niya, attack dog ako. Kasi kahapon sa Davao, Ano nangyari po? Kamusta? sinabi mismo ni Pastor Kibuloy sa akin na tawag daw ng tawag si Senator Villar na kung pupunta daw ako, hindi siya pupunta. Aba? Kung wala siyang tinatago, bakit siya natatakot humarap kung katotohanan ang sinasabi niya? Magharap-harapan kami. Wala naman akong sinasampas na kanya na walang ebidensya eh. Corruption lang po yung issue, hindi personal. So sa inyo pong plataforma, nangunguna po rito yung paglaban po sa katiwalian sa gobyerno. Siguro dapat nangunguna yan sa lahat ng plataforma. Ngunit ang importante na hindi maging corrupt yung presidente mismo. Kasi si GMA, sabi niya, dinalabanan niyang, hindi yung GMA kayo si Gloria GMA 7 to, Macapagal-Arroyo. GMA 7, opo. Sinasabi niya, linalabanan niya ang korupsyon. Ngunit, siya ang number 1 na corrupt. Ganyan ang mangyayari kung si Villar ay makaupo. Magkapareso ba yung dalawa? Galing ako sa Laguna nung isang araw at meron na naman issue ng land grabbing. Sabi niya, nagbibigay daw siya ng mga bahay para sa mahihirap. Itong mahihirap mismo pumupunta sa amin, umiiyak. Kasi yung mismong lupa nila ay kinuha na naman ni Villar. Meron pang pinatay. Okay. Saan po sa Laguna yan? Mainit sa San dito. Pedro po. San Pedro. San Okay. Pedro, Laguna, puntahan nyo. Yung paradise housing homeowners doon. Dinidemolish na sila. Lupa yun ng PCGG, hindi naman lupa ni Villar So ngayon po, napunta na po kay Senador Villar? Yung sa kumpanya niya? Sinasabi niya, pero walang ang titulo, hindi sa kanya. Yan ang tunay na land grabber. Okay, maraming salamat muna, Senadora Madrigal. Okay, punta natin ngayon si Rhea. Rhea, mainit dito, kaya dyan muna ako sa live audience. Go ahead, Rhea. Oo nga pwedeng magsando. Alright, Senator Jambi Madrigal, meron po tayong katanungan mula sa ating live audience. Siya po ay si Melanie Likwanan. Melanie, anong iyong hirit na tanong kay Senadora Madrigal? Good morning po, Senador. Gusto ko lang pong itanong kung
Magkano po ba ang sinusweldo o ang sinasahod ng Pangulo ng Pilipinas kung bakit ang mga kandidato po sa pagkapangulo ng Pilipinas ay gumagastos ng ganong kalaking halaga sa pangangampanya? Bilang senador, ang sweldo ko 30,000 naman. Sa Pangulo yata 100,000. O mahigit kumulang. Panahon pa yata ni Quezon, 100,000 na. Marami gusto tumakbo bilang presidente sapagkat yung ginagastos nila ay kinukuha nila muli. Pero hindi yan nangyari sa akin. Personally, bilang senador, makikita nyo yung record at marami rin naman dyan, mga mababait na senador, Senator Maroa, Senator Noynoy Aquino, na yung ginastos ng pamilya nila talagang dahil sa pagod at sa hirap, hindi naman nila ninanakaw. Hindi kami magnanakaw. Kanya, yung advocacy ko na hindi makaupo si Senator Villar para sa taong bayan sapagkat yung 5 billion yata nagagastusin niya at 3 billion na ginastos na niya, sigurado tayo sa taong bayan rin niya kukunin yan. Alright, Senadora Madrigal, maraming salamat po. Melanie, thank you. Back to you, Igan. Naku, binalik mo na naman sa akin. Okay. Teka, mapawisan ako rito. Teka, meron tayong katanungan sa isa sa ating election partner ng Philippine Daily Inquirer. Pinadala po ito ni John Nery. Gusto mong pag-usapan ni John Nery, Senadora Madrigal, yung inyo pong Books for the Barangay Foundation. Paano nyo po na ipamahagi ang mga libro na nagkakahalaga daw po ng 2.5 billion pesos? Tama ho ba yun? Opo, kasi yung 2.5 billion pesos worth of books, yung per container noon ay naghahalaga lang ng 250,000 pesos. Ang naghahalaga ng mga 8 to 10 million pesos worth of books. Okay. Kanya sa over the years, sa dami ng mga sponsors, almost 2.5 billion worth of books ang naibigay sapagkat yung mga libro na yun na kinokolek sa Amerika, tinatapon na lang yun mga landfill. Kanya yung pinabayaran lang yung pag-collection at yung transportation at that time, yung mga barko namin pumupunta pa sa San Francisco at libre yung pamasahe ng lahat ng mga libro. Na ipamahagi ito sa barangay? Na ipinapamahagi sa barangay. Okay, next question po ni Ginoong John Nery ng Philippine Daily Inquirer. Ayon sa kanya, mukhang ang inyong staff turnover daw po, yung papalit-palit daw po ng inyong empleyado sa Senado, pinakamataas. So, ibig sabihin ho ba ito, mahirap daw ho ba kayong makasama bilang amo o boss? Dahil ang question ho yata niya about leadership. So, kamusta ho ba kayo bilang isang amo? I think kausap niya yung staff ni Villar kasi hindi mataas yung aking turnover. Bilyar na naman tayo. You have to ask my staff. Okay. They've been with me for 6 years. I have staff who have been with me for 12 years. Before I was sa Senate, yung aking yaya, 40 years na kasama ko, pareho ng mga drivers. Rumor po yan ng black propaganda. Hindi ko, I cannot answer that question because it is untrue. Okay. So, pero disciplinarian po kayo, ibig sabihin, ayaw nyo yung medyo tatamad-tamad din, syempre, kahit sino, no? I work hard and dapat the staff should work as hard as the boss. Yun lang naman. Okay, narito na, Senadora Jambi, ang ating kakamping si Maring Winnie naman, magbibigay ng kanyang hirit. Maring Winnie, Senator Madrigal po. Okay, Senator, let me be the devil's advocate. Sabi ni Senator Villar na ginagawa niyo ito, pinag-iinitan niyo siya kasi karibal niyo siya. And I want to follow up also the question of Igan. Yung ebidensya na sinasabi niyo, yung pruweba na sinasabi nyo na behind all your charges against Senator Villar, saan nyo ho nakuha ito? Ito ba'y binigay sa inyo ng isang whistleblower o talagang tinangkang nyong iimbestigahin si Senator Villar? At kung ang second, why did you do that? Why did you concentrate on Villar? First part, hindi po whistleblower ang nagbigay sa amin. Talagang nagkaroon kami ng team at si Attorney Francisco, nagtrabaho siya pro bono, walang bayad, for the Senate and for me, na kinalkal talaga namin lahat nitong 900 pieces of evidence. Why Villar? Sapagkat nakita ko, nung siya pa yung Senate President, he has no leadership. Parang kinakausap ka lang tapos kung anong gusto mo, ayan, ibibigay. Hindi naman kami nakakausap.